Mula sa TV5 Media Center Reliant, kasama ang buong pwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards Best TV Newscast, Frontline Pilipinas. Sa Pulsa Video, bus na nawalan daw ng preno, paatras na ng araro sa Commonwealth Avenue. Tindera ng gulay, patay. Isa pang sa Pulsa Video. Papatayin kita! Lasing na pulis, nag-amok at biglang namaril sa sari-sari store. Lagot yan kay PNP Chief Nicolas Torre. Exclusive ng News 5 Visayas. Selosong SK chairman namaril at nakapatay sa isang resto bar. Nakawan naman ang na-videoan sa Bulacan. Ang pinuntirya ng mga kawatan, mga manok na panabong. About it. Hesitates. Tries to slam it. It didn't work with the slam, but the ball bounced in. PBA Technical Committee, pinanindigan ang kontrobersyal na tawag sa Game 1 Finals ng TNT versus SMB. At dating Congressman Dan Fernandez, sinagot na kay Christopher Min kung totoo bang may anak sila ni Ivan Alawi. Nag-amok at nagpaputok ng baril ang isang lasing na pulis sa isang tindahan sa Quezon Province. Nakarating na kay PNP Chief Nicolas Torre ang insidente at pinasisibak na ang pulis. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Asan yung kasama nun? Di ko saan kilala nandun ko eh. Papatayin kita! Bantayan ng isang lasing na pulis sa bantay ng sari-sari store sa Lucena City, Quezon nitong Sabado. Nag-amok ang pulis at tinutukan pa ng baril ang biktima. Alam mo nakaludo itong baril ko? Pati ang anak ng lalaki, pinagbantaan din. Papatayin ko itong anak mo eh. Oh. Ready? O sige, magputukan tayo. Kinausap ng isa pang bantay ng tindahan ang pulis pero bigla itong nagpaputok ng baril. Ano sa inyo? Napatakbo ang bantay habang naglakad naman palayo ang pulis at nagpatuloy sa pamamaril. Ayon sa Lucena City Police, nagpunta sa tindahan ang lasing na pulis para bumili ng yelo. Bigla siyang nanutok ng baril sa isa pang customer na bumibili ng sigarilyo. Dalawang magkaibigang customer pa raw ang pinagbantaan ng pulis. Nauwi pa yan sa suntukan. Pinatago muna sa loob ng tindahan ang magkaibigan. Dito na lalong nagalit ang pulis na humantong sa pagpapaputok ng baril. Sumuko rin sa mga kabaro niya ang nag-amok na pulis. Dinisarmahan na siya. Nakarating na yan kay PNP Chief Police General Nicolas Torre III. Mao ito, nalasing, hindi kayang kontrolin yung sarili niya nung mag-inom siya. This is really unforgivable. Dapat anya, tuluyang madismiss sa serbisyo ang nag-amok na pulis. Mahaharap din siya sa mga reklamong kriminal at administratibo. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. Sinagi pa ang negosyanteng Chinese national na biktima ng kidnap for ransom sa Batangas. Arestado ang 12 suspect, kabilang ang 6 na Chinese. Nagbabalik si Brian Castillo. Persahang pinasok ng mga operatiba ng PNP Anti-Kidnapping Group ang bahay na ito sa Santo Tomas, Batangas. Pagpasok sa isang kwarto, nadatna nila ang isang negosyanteng Chinese national na dinukot umano sa harap ng isang kondominium sa Parañaque City nitong July 1. Nag-ugat ang operasyon matapos dumulog sa pulisya ang kaanak ng biktima. Supposed to be, ibebenta mo yung sasakyan ng kaibigan niya na from China. Siya lang ang magdadala. Pati swapin, nung dadalhin niya itong sasakyan, doon na isinagawa yung pagdadat sa kanya. Sinaktan pa raw ng mga sospek ang biktima at pinukpok sa ulo gamit ang baril. Nanghingi pa raw sila ng malaking halaga ng ransom sa pamilya nito. Sa magkakahiwalay na operasyon sa Batangas, Makati at Pasay, nadakip din ang 12 sospek, kabilang ang 6 na Chinese at 6 na Pilipino. Ating pong napag-alaman na sa grupo na ito ay involved na rin doon sa other kidnapping cases. Bukod sa mahigit 1 milyong pisong pera,
droga at baril na recover sa mga sospek, ang mga bagong tahing uniforme ng security guard at pulis. Nasa maayos na kondisyon na ang biktima. Habang wala namang pahayag ang mga inarestong sospek, mahaharap sila sa reklamong kidnap for ransom at serious illegal detention. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Tatlo ang patay ng salpukin ng SUV ang isang bahay sa Sorsogon. Unang nabangga ng SUV ang isang residenteng umiihi lang sa labas ng bahay madaling araw ng Sabado. Sunod nitong sinalpok ang mag-asawang natutulog lang sa loob. Dead on arrival sila sa ospital, pero nakaligtas ang 2 taong gulang na anak na mag-asawa. Sa investigasyon, galing Maynila at pauwing South Cotabato ang SUV. Umami na ang driver na nakatulog siya. Naharap siya sa patong-patong na reklamo. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Lunes. To the roof ang kilig ng fans sa muling pagbisita ni Korean superstar Park Seo-joon sa bansa. Kahit nga po ang event host na si Ann Curtis, hindi na itago ang pagka-fangirl. Nasa frontline na balitang yan, si MJ Marfori. Nakakabingi ang tilian sa Smart Araneta Coliseum. Ang dahilan... Bye-bye, Philippines. I'm so good. I'm so happy to be here. Let's make a great time. Thank you. Yes! Park Seo-joon is in the house. Pati nga ang host ng event na si Ann Curtis. Abay, kinilig! 안녕하세요. 이름이 난입니다. 반갑습니다. Lalo pang kinilig ang fans nang turuan ni PSJ si Ann kung paano gumawa ng tuna sushi. May unspoken stage chemistry yan! Spotted ding fangirling si Idol Kids Philippines host Julina Magdangal, pati si Mamu Christine Babaw. Nakilala si PSJ sa Korean series The Fight for My Way, What's Wrong with Secretary Kim, at marami pang iba. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod sa pulsa CCTV, mga manok na panabong ninenenok sa isang farm sa Bulacan. At sa showbiz, Taiwanese icons na F4 reunited after 12 years. Abangan lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa pulsa video ang pagninenok ng 5 manok na panabong sa Giginto, Bulacan. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Madaling araw sa barangay Kutkut sa Giginto, Bulacan, pumarada sa tapat ng isang bahay ang 2 lalaking nakamotorsiklo. Nagmasid-masid sila sa paligid hanggang sa sinubukang akitin na nakaitim na shirt ang gate pero alanganin dahil sa mga barbed wire. Lumipat siya sa kabilang side, alanganin pa rin. Hanggang sa nakahanap ng maaakyatan. Ang punteriya niya, 5 manok na panabong. Isa-isa niya itong kinuha at inabot sa kasamaang nasa labas ng gate na nagpatong pa ng long sleeve. Doon niya tinago ang mga tandang. Pagkatapos, dali-dali silang tumakas. Kwento ng may-ari na si Alberto Matavilla, wala siya sa bahay nila nung mangyari ang pagnanakaw. Pinablotter na ang nangyari. Kung gagamitin sa sabong ang mga ninakaw na manok, mensahe ni Matavilla. Sana manalo. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Nauwi sa saksakan ang inuman session ng 2 lalaki sa Davao City. Nagturuan sila kung sinong magbabayad sa mga ininom na alak.
Yan at iba pa sa Frontline Report ni Bril Montalvo. Saksak sa tiyan. Yan ang inabot ng dispatcher ng jeep na si Tata mula sa kapwa niya dispatcher sa Davao City. Sa imbestigasyon, nag-iinuman sa burol ang dalawa nang singilin sila ng tindera sa binili nilang alak. Nagtalo ang dalawa kung sino ang magbabayad hanggang sa nauwi sa saksakan. Yung beer lang talaga, yung punot dulo ng alitan nila, pero meron na silang alitan before. Pati ang aso ng biktima pinatay ng suspect. Pinalo niya ito ng tubo. Nakaligtas naman ang sinaksak na dispatcher. Tinutugis na ang suspect na mahaharap sa patong-patong na reklamo. Saksak naman sa dibdib ang ikinasawi ng isang magsasaka sa Northern Samar. Kapwa niya magsasaka ang dumali sa kanya. Nagtalo ang dalawa habang nag-iinuman dahil sa 600 pesos na utang ng suspect sa biktima. Kinabukasan, inabangan ng suspect ang biktima saka sinaksak. Mahaharap sa reklamong murder ang sumukong suspect. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Na-sweep ng Farm Fresh Foxies ang Petrogas Angels sa PVL on Tour. Dikit ang laban pero Farm Fresh ang nanaig sa bawat set. Nanguna si Trisha Tubu para sa Farm Fresh matapos magtala ng team high 15 points. Umakyat sa 2 panalo at 1 talo ang record ng Foxies. Tinalo naman ang PLDT high-speed hitters ang Chocomucho Flying Titans in 4 sets. Wala pa ring talo sa 3 laban ang PLDT. Naka 15 points si Kim Kianadi para pangunahan ang PLDT. Showbiz, eto na nga! Eto na nga, after 12 long years, reunited in one stage sina Jerry Yan, Ken Chu, Vanessa Wu at Vic Cho o mas kilala bilang F4. Guest nga po ang Taiwanese boy group sa anniversary concert ng bandang Mayday sa Taipei nitong Sabado. Kinanta nila ang Meteor Rain na isa sa mga soundtrack ng iconic series na Meteor Garden. Ito ang unang performance ng grupo since the 2013 Spring Festival Gala sa China. Si Ken ipinost sa kanyang Instagram account ang literato ng group hug nila on stage. Hiling naman po ng ilang fans, magkaroon sana ng F4 full concert. Susunod, cross-dresser na si Red Uncle. Arestado matapos makipagtalik sa higit 1,000 lalaki. Mga sex video nila, pinakalat pa niya online. At alamin na ang paliwanag ng PBA sa kontrobersyal na dunk sa Game 1 Finals. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Naging mainit ang bakbakan sa Game 1 ng PBA Philippine Cup Finals. Pero ang pinaka-pinag-usapan, ang kontrobersyal na dunk. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Tautua thinking about it. Hesitates. Tries to slam it. It goes. It didn't work with the slam, but the ball bounced in. Sa kontrobersyal na dunk na yan ni Mo Tautua, nakalamang ang San Miguel Beermen 98-97 sa Game 1 ng PBA Philippine Cup Finals kontra TNT Tropang 5G. Tumalbog ang bola pero pumasok pa rin sa ring. Crucial yan dahil 56 seconds na lang ang natitira. Pero makalipas ang ilang segundo, biglang binawi ng PBA technical officials ang score sa dunk.
Maituturing daw itong offensive basket interference. Okay, Mo Tua because he held on to the ring. Bumalik tuloy ang lamang sa tropang 5G, 97-96. Hindi na nakabawi pa ang SMB hanggang tuluyan ng magwagi ang TNT. Final score, 99-96. Pinalagan ng SMB officials at players ang pagbawi ng 2 points mula sa Beermen. I'm mad and I don't want to get fined, so I'm not going to say much on it. We all saw the play. I've seen it a lot of times. I don't agree with the call. Tingin naman ni TNT coach Chot Reyes, tama lang ang desisyon ng technical committee. Nanindigan din ang technical committee na tama ang ginawa nilang pagbawi ng puntos. Base raw ito sa official rulebook ng liga. The fact na nahila niya yung ring pababa, okay, is a violation already. Considered a offensive basket interference. Ayon naman sa veteran PBA analyst na si Sev Sarmenta, sumusunod lamang ang PBA sa kanilang mga panuntunan. It's just unfortunate that it happened at the time when one team had already overtaken a big lead. It added interesting spice and an interesting angle, but it's something the PBA had to call. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Yan muna ang latest sa Frontline ng sports. Ako po si Diego Dario. Susunod, bus patras na ng Araro sa Commonwealth Avenue. Isang tindera patay. SK chairman sa Argao, Cebu, namaril sa resto bar. At dating Congressman Dan Fernandez, matipid ang sagot kay Nanay Christy Fermin tungkol sa status nila ni Ivana Alawi. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Patras na inararo ng bus sa mga paninda sa gilid ng kalsada sa Quezon City. Patay ang isang tindera na mahina ang pandinig kaya hindi raw agad nakaiwas. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Sa kuha kahapon ng CCTV, huminto ang bus na yan para magbaba ng pasahero sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Maya-maya, unti-unti itong umatras. Isang taxi ang muntika na. Nakaatras ito. Yun nga lang, nasa pool ng bus ang isang motorsiklo, pati ng ilang tindahan sa gilid ng kalsada. Nagtakbuhan ng mga tao. Tumigil ang bus sa pag-atras nang bumangga ito sa footbridge. Hindi naman nakaiwas ang isang tinderang 53 years old. Nakaladkad siya at naiipit sa gulong. Sinugod siya sa ospital, pero namatay rin. Ayon sa Quezon City LGU, nasa designated area naman ang mga nagtitinda, pati ang biktima. Yun nga lang, hindi niya narinig ang aksidente. Yung naipit dahil medyo may diferensya po ata yung pandinig. Nasa side naman po siya, wala po tayong vendor na sa gitna. Kwento naman ng driver sa mga pulis na walan umano ng preno ang bus na biyaheng Alabang Fairview. Tumanggi na magbigay ng pahayag ang bus driver. Nasa kustodiya na siya ng QCPD Traffic Sector 5 at maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple damage to property and homicide. Nagpadala na ng show cause order ang LTFRB para pagpaliwanagin ang kumpanya ng bus. Sususpindihin ang lahat ng unit nito at uobligahin ng mga driver na mag-seminar. Irerekomenda ng LTFRB na paigtingin ng taunang pag-iinspeksyon sa mga bus. Na nakaka-frustrate na dahil halos araw-araw na lang merong namatay. Pag-itingin namin ngayon yung road safety inspection ng mga buses. That's why ang requirement siguro rito is baka gawin kung twice a year na. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Dead on the spot ang isang lalaki matapos pagbabarilin sa loob ng resto bar sa Argao, Cebu. Ang suspect ang nakaalitan niyang presidente ng SK Federation. Naasa frontlining balita si John Naroa ng News 5 Visayas, exclusive. Nag-happy-happy ang mga tao sa resto bar diyan sa Argao, Cebu. May pa-live band pa nang biglang umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril. Nagpulasa ng mga tao.
Sa isa pang video, kitang duguan at nakabulagta ang isang lalaki. Dead on the spot ang biktima na hindi bababa sa 11 tama ng bala. Naaresto naman ang 21 anyos na suspect na si Mark Villamora, presidente ng SK Federation. Sa investigasyon, 1 taon nang may alitan si Villamora at ang 23 anyos na biktima. Ang dahilan, selos. Kinagalit ng biktima kasi nabuntis yung girlfriend niya, tapos hindi natin kung dito ba sa suspect, pero kailangan pa yung DNA. Meron siyang suspect sana, hindi sa kanya yung bata. Kaya nang magpang-abot sa bar at pareho na rin lasing, sinuntok ng biktima si Villamora, pero gumanti ito ng bala. Napag-alamang walang permit to carry firearm ang suspect. Nakakulong na ang suspect at maharap sa kasong murder. Tumanggi na magkomento si Villamora at ang mga naulila ng biktima. Nagbabalita mula sa frontline, Janarua, News 5, Visayas! Nadiskubreng buto ng tao ang ilan sa laman ng mga sako na naunang na-recover sa Taal Lake. Yan ay sa gitna ng paghahanap sa mga nawawalang sabongero. At live mula sa Laurel, Batangas, nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Rainiel, kumusta ang paghahanap ng mga diver dyan sa Taal Lake? Julius, ika-4 na araw na nga nitong paghahanap ng mga diver ng Philippine Coast Guard dito sa may Taal Lake. Pero kaninang hapon ay dumating na rin dito yung underwater drone naman na makatutulong sa kanila para nga mas mapabilis yung paghahanap doon sa ilalim ng lawa. Alas 7 ng umaga kanina, nagsimulang sumisid ang mga diver ng Philippine Coast Guard sa umano'y dumping site ng mga sabongero sa Taal Lake. Matapos ang 4 na oras sa pagsisid sa lawa, walang bagong ebidensya ang nakuha. Pero hanggang nitong Webes, umabot na sa 5 sako ang nakuha sa Ground Zero sa operasyon sa isang palaisdaan. Ang mga laman niyan magkahalong buto ng tao at hayop. Nadiskubre yan ng PNP sa inisyal nilang pagsisiyasat. May mga na-recover na mga animal remains, may human, at mix-mix na ang ating mga tinitingnan ngayon. Para malaman kung buto nga ito ng mga nawawalang sabongero, isa sa ilalim ito sa DNA testing. Nakuha na ng DNA samples ang 12 sa mga kaanak ng mga biktima. Major breakthrough po yan because this will prove our earlier assumptions na talagang pinatay na talaga. Ngayon kung makakaroon po ng positive match, that would definitely be a closure. Hinihintay pa ang resulta ng forensic examination sa mga nakuhang buto. Dumating na rin sa Laurel, Batangas ang Remote Operated Vehicle o ROV na makakakuha ng mga larawan at video sa ilalim ng lawa. Malaking tulong ito sa mga diver na hirap makakita sa ilalim ng tubig dahil sa burak. Yan po ay pag-aari imanunted ng Philippine Coast Guard. Initially, yan po ay naka-installed sa isa sa mga malalaking barko po natin. So, ni-request po natin yan para makatulong po sa diving operations natin. Bitbit ng Coast Guard official vehicle ang submersible equipment pero hindi ito ipinakita sa media. Ayon sa PCG, iba pa ito sa high-tech search equipment na posibleng ipahiram ng Japan. Julius, kahit dumating na nga rito sa may lokasyon natin yung mga underwater drone ay hindi pa rin ito nagamit ngayong araw. Gaya na lang, hindi rin nasunod yung original schedule na sana ay 1 p.m. ay lalarga na nga ito doon sa searching area. Pero sinabi naman ng PCG na initially bukas ng umaga ay masisimulan na nga yung pag-roll out o yung paggamit nitong underwater drone at na makakatulong sa kanila dahil nga maburak na yung lake bed o yung ilalim ng lawa. Julius. Maraming salamat, Rainiel Pawid. 12 retirado at kasalukuyang pulis ang inireklamo ni alias Totoy sa Napolcom. Sila raw ang mga pulis na dumukot at nagtapon sa mga sabongero sa Taal Lake. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Nagpunta sa National Police Commission sa Quezon City si Julie Dondon Patidongan o alias Totoy. Formal na niyang inireklamo ng administratibo ang 12 retirado at kasalukuyang pulis na sangkot umano sa missing sabongeros. Kabilang dyan ang isang Colonel Ryan J. Orapa. Si Colonel daw ang leader ng mga pulis na dumudukot sa mga sabongero para patayin. Ayon kay alias Totoy, 2 milyong piso kada buwan ang bayad sa Colonel. Itong mga pulis na to, sila ang kumukuha ng mga missing sabongero galing sa farm. Sila ang nagdadala doon sa Taal Lake
Pinangalanan din ni alias Totoy si dating NCRPO Chief Jonel Estomo noong mano'y ipinatutumba siya. Si General Estomo, siya ay membro ng ALPA. Si General Estomo, isa yan na nag-udyok kay Mr. Atong Ang na, boss, patayin mo na si Dondon Patidongan para matapos na yung problema mo na yan. Ang mga inireklamang pulis ni Patidongan ay masangkot din daw sa Duterte drug war. Iginit ni alias Totoy wala siyang kadre o mahawak sa kanya para sirahan si Atong Ang at ililink sa dating administrasyon ang issue ng nawawalan sa bungero. Kahit sinong tao, pag ang pinag-usapan dito, pamilya, wala akong katatakutan sa kanila. Ayon sa NAPOLCOM, tatapusin nila ng 60 araw ang investigasyon bago magbigay ng hatol. Kung mapapatunayan daw na may kinalaman ng mga aktibong pulis, tatanggalin sila sa serbisyo. I-evaluate din namin muna yung mga kwentong nilalahad mo sa iyong affidavit. Hindi porket sinabi mo na sa affidavit, kami maniniwala kaagad. Ibigyan natin ng due process ang lahat ng mga pinangalanan ni alias Totoy. Papadala natin sila ng summons. Bago magpuntan sa NAPOLCOM, binisita ni alias Totoy sa presscon ang pamilya ng mga nawawalan sa bungero, kung saan binuo ang Justice for Missing sa Bungero Network. Dito sinabi ng pamilya na gusto nilang imbestigahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte at mga dating opisyal na nag-cover up daw sa issue. Pati rin daw ang mga kasalukuyang opisyal na nambaliwala sa investigasyon. Salamat sa mga kamag-anak na nandito ngayon, lalo na sa social media, sa ating mahal na Pangulo, sa SOJ, Crispin Remulla, sir, sa ating PNP Chief, na siya ang nagpalakas loob para ako lumantad dahil alam ko siya lang yung tao na hindi kayang bayaran ni Mr. Atong Ang. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Sa ibang balita naman, arestado ang isang cross-dresser sa China. Ang dahilan, pinagkakita niya raw ang sex videos na higit 1,000 lalaking kanyang nakatalik. Nartong report. Siya si Zhao, taga Nanjing, China. Mahigit 1,600 lalaki ang nagkandara pa sa kanya sa loob ng 3 taon. Lahat sila nakatalik ng binansagang Red Uncle. Pero ika nga, walang lihim na hindi nabubunyag. Una, hindi pala siya totoong babae, kundi isang crossdresser. Pangalawa, may hidden camera sa kanyang kwarto kung saan niya dinadala ang mga naloloko niyang lalaki. Ang mga video na yan, nagkalat online. Pinagkakitaan ni Red Uncle ang mga video. May subscription fee na $21 o mahigit 1,000 piso. Hindi naman bawal ang same-sex relationship sa China. Pero bawal na bawal ang pagpapakalat ng sex video. Dito na naaresto ang suspect. Nakumpiska sa kanya ang mga wig, peking boobs, 6 na cellphone at notebook kung saan sinasabing nakalista ang 1,691 na pangalan ng mga lalaking nakatalik niya. Nagsampa rin ng reklamo ang mga lalaking nasa video. Nakaramihan ay may mga asawa. Wala pang pahayag si Red Uncle. Sa ngayon, nagbabala ang City Public Health sa mga nabiktima na magpakonsulta sa posibilidad na magkaroon ng sexual disease. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Showbiz, eto na nga! Ito na nga, nagpaabot ng tanong ang veteran showbiz host na si Christy Fermin sa dating congressman na si Dan Fernandez tungkol sa pagkakalink nila ng actress-vlogger na si Ivana Alawi. Ang kanyang naging sagot sa Frontline Report ni MJ Marfori. Pareho raw ang disenyo ng kusina, pati wardrobe closet, magka-design din. Tanong tuloy ng netizens, pareho lang ba ng disenyo o sadyang iisa lang ang kusina at wardrobe na vlogger actress Ivana Alawi at dating kongresistang si Dan Fernandez? Ilan sa mga tanong ng netizens ay kung may relasyon ba sila? Ang iba naman, iniintrigang may anak na raw ang dalawa. Kaya naman si Nanay Christy Fermin sa online show niyang Showbiz Now na, hindi na nakapagpigil at minessage na raw si Dan Fernandez.
I-text mo isa lang ang sagot, Nay. Ha, 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 ha. Ganon. Totoo ba na may anak na raw kayo ni Ivana? Ha, 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 ha. Oh, Ay, yun ang sagot. diba? Ilang taon ba kayo naging magkarelasyon, Kong? Ha, 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 ha. Oh. Diba? Ay, grabe naman yan si Kong. Diba? Walang direktang sagot tungkol dyan sina Ivana at Dan. Sa huli, sabi nga ni Nay Christy, sila lang din ang makakasagot sa mga tanong ng netizens. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. Ito pa nga, umaapaw ang pasasalamat ni Ashton Alviga at Andres Mulak sa suporta ng mga kapatid sa Ang Mutya ng Section E. Ang online success ng hit series, tinapatan din ng gabi-gabing pagsubaybay ng mga kapatid sa primetime primera. At sa huling linggo ng Ang Mutya ng Section E, haharap si JJ sa isang matinding desisyon. Will it be Kiefer or Yuri? Wala pong bibitiw dahil umpisa na ng pamimili. Mga kapatid, super thank you sa mainit yung pagtanggap sa akin at kay JJ sa mga buhay nyo. Abot dito ang sigaw at kilig nyo. Ramdam na ramdam ko kayo. Di pa to ang last dahil magkikita pa tayo ni Andres sa sinihan at syempre sa Book 2 really soon. At yan nga po ang ating mga showbiz update ngayong Lunes. See you tomorrow mga kapatid. Ako po si Jerby Wright. Ay, bago tayo Babatiin magtapos, tayo. di ba? Napaka-espesyal. Of course. Ang aming chairman, Manny V. Pangilinan. Sir MVP, happy birthday po sa Happy inyo. birthday po, sir. Happy birthday, sir. Beke naman. At yan ang mga balita at impormasyong dapat nyo malaman sa araw na ito. Mga balita para sa mga may alam at may pakialam. Abangan nyo kami ulit bukas dito sa TV5, sa 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.